Ano nga ba ang kahalagahan ng pagiging tao ng ating Panginoong Jesucristo? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminar Edition. Na yung topic po natin talagang sa seminaryo nyo lang maririnig. Very rare. So yung topic po natin ay tinatawag nating Docetism. Docetism. Now, mahalaga po yung konsepto na ito para po maunawaan natin yung maraming mga talata sa Bible. Kasi po, yung maraming mga verses sa Bible, ang background po ay may kinalaman sa Docetism or Gnosticism. Now, ano po ba itong Docetism? Docetism is the heresy that denies Jesus through humanity. So, unang panahon pa lang, sa panahon pa lang ng mga apostol, meron ng mga ganito na katuruan na hindi naniniwala na si Kristo ay nagkatawang tao. Claiming He only appeared human while being purely divine, rejecting His real suffering and incarnation. So para sa kanila, si Kristo, from the word, yung Docetism kasi yan, from the word dokeo, it means, it seems. So si Kristo, it seems tao, pero hindi talaga siya tao. Ito yung doktrina nila. Mukha lang siyang tao, pero sa totoo lang, hindi naman talaga siya tao. Sa mata lang natin, mukhang tao. Yung nag-suffer siya, hindi naman talaga, marami pong version nito. May version po nito na yung spirito umalis kay Kristo nung siya'y napako doon sa krus. Kaya yung Diyos hindi talaga nagdusa. At yung Diyos hindi talaga magkakatawang tao. So yan po yung basic premise ng mga Docetist. Bakit po ganon? Kasi po sa pananaw nila, ang mahalaga at ang pure at ang banal at ang mabuti ay yun lamang mga bagay na spiritual. Kapag po ito ay physical, hindi na mabuti yan, masama na yan. Yung Diyos hindi pwedeng maging physical. Kasi yung physical masama. Kaya yung Diyos sa kanila, purely divine, na imposible magkaroon ng katawan. Kaya dinideny nila na ang Panginoong Jesucristo nagkatawang tao. Dumating bilang tao. So yan po yung heresy na nilalabanan ng mga apostol nung unang panahon. Now, sabi po dito sa 1 John chapter 4, verse 2 and 3. By this you know the Spirit of God. Every spirit that confesses that Jesus Christ come in the flesh is from God. So dito po, sinasabi po ng Apostol Juan, paano mo malalaman kung yung isang tao galing sa Diyos, yung isang katuruan galing sa Diyos? Paano mo malalaman kung meron talagang santong spirito yan? Kapag ang paniniwala niyan ay yung Kristo, hindi nagkatawang tao, hindi sa Diyos yan. So sabi dito, basahin ko po sa Tagalog, ito ang palatandaan ng Espiritu ng Diyos nga ang nasa kanila kung ipinahayag nila na si Jesucristo ay dumating bilang tao. So ganun po ka-importante. Sa time kasi ng mga apostol, lalo na sa kultura nila na yon, hindi naman problema na lalo na sa sinulatan ni John, hindi problema na Diyos si Kristo That's not an issue. For them, the issue is this. Yung Diyos ba nagkatawang tao? Yan yung hindi matanggap ng marami. So, sa panahon natin ngayon, marami nagtuturo na si Jesus tao. Ang di naman nila matanggap, si Kristo, ang Panginoong Jesucristo ay Diyos. Yan naman yung issue dito sa Pilipinas. Meron ditong malaking relihiyon, hindi naniniwala na si Jesus ay Diyos. Pero dito, makikita nyo po rito, sabi ni Juan, ito ang palatandaan ng Espiritu ng Diyos nga ang nasa kanila kung ipinapahayag nila na si Kristo ay dumating bilang tao. Ibig sabihin, bago siya maging tao, Diyos siya. Walang issue dun Diyos siya. Ang issue dito, nagkatawang tao ba siya? Kaya dito, ang linaw dito, Diyos talaga si Kristo na dumating bilang tao. Kasi kung tao lang siya, hindi dito i-emphasize, hindi dito sasabihin ni Juan na dumating siya bilang tao. Tao naman pala siya, ba't mo sasabihin dumating bilang tao? Nangangahulugan lang na si Jesus talaga ay Diyos na nagkatawang tao. Ito po yung katuruan natin ngayong umaga. Jesus is truly God and truly man. Ang Panginoong Jesucristo, siya ay Diyos na nagkatawang tao. Nakasulat po yan sa Philippians chapter 2, verse 6 to 8. Yan, marami po mga verses dito na sinulat ako na pwede niyo pong basahin. So, sabi po dito sa verse 3, kung hindi gayon ang kanilang ipinapahayag tungkol kay Jesus, hindi mula sa Diyos ang espiritong nasa kanila. Ang isang katuruan, isang relihiyon, isang paniniwala na hindi tinuturo na si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao,
yan po ay isang relihiyon, isang paniniwala na hindi kinakasihan ng Santong Espiritu. Kaya sabi po rito, hindi mula sa Diyos ang Espiritong nasa kanila. Ang Espiritu ng kaaway ni Kristo ang nasa kanila. Ano po yung Espiritu ng kaaway ni Kristo? Spirit of the Antichrist. Narinig na ninyong ito'y darating at ngayon nga'y nasa sanlibutan na. Ibig sabihin, sa time ni John, nandun na. Sabi po rito sa 2 John chapter 7, sapagkat nagkalat sa sanlibutan ang mga mandaraya, ayaw nilang kilalanin na si Jesucristo ay dumating bilang tao. Sino po yung mga yon? Yung mga Gnostics. Mga early forms of Docetism. So sabi ni Apostol Juan, ang ganong tao ay mandaraya at kaaway ni Kristo. Sa English po, Antichrist. So yan po yung Antichrist nila sa panahon nila. Point number 2. Bakit mahalaga na naniniwala tayo sa Diyos na nagkatawang tao? Ito po yung kahalagahan noon. Jesus' divinity, ibig sabihin pagka-Diyos, and humanity, pagkatao, secure our salvation. Kapag hindi ka nananampalataya sa Diyos na nagkatawang tao, paano ka maliligtas? Paano ka magkakaroon ng kaligtasan? Imposible kang magkaroon ng kaligtasan sa ibang Kristo. Kasi ang sinasabi ng Biblia, ang tagapagligtas lang ay ang Panginoong Jesucristo. Pag ibang Kristo ang pinapanampalatayahan mo, how can you be saved? If you believe that Jesus Christ is a man, just an ordinary person, how can you be saved if that is not the Christ of the Bible? Yung iba naman, Diyos lang, kagaya ng mga Docetists, hindi nagkatawang tao. Paano ka hindi ka maliligtas doon? Kaya ang tawag rito, Antikristo, yung mga tao na yon. Sabi po rito sa Hebrews chapter 2, verse 17 and 18. Basahin ko po sa Tagalog. Kaya't kailangan siya ay maging kagaya ng kanyang mga kapatid sa lahat ng bagay. Ang Panginoong Jesucristo, Diyos, kinakailangan niyang maging katulad ng kanyang mga kapatid, like His brothers in every respect. Upang siya ay maging isang maawain at tapat na pinakapunong pari sa mga bagay na nauukol sa Diyos, upang gumawa ng handog na pantubos sa mga kasalanan ng mga tao, to make propitiation for the sins of the people, para iligtas yung mga tao. Hindi pwedeng magligtas yung Diyos na hindi magkakatawang tao. Yung Diyos kaya magligtas pero hindi pwedeng mamatay. Yung tao pwedeng mamatay pero hindi kaya magligtas. Kaya napakahalaga yung Kristo natin, Diyos at tao, kaya magligtas at kayang mamatay doon sa krus. To make propitiation for the sins of the people. For because He Himself has suffered when tempted, He is able to help those who are being tempted. So, at the same time, yung Diyos na nagkatawang tao, kaya makapag-empathize. Ibig sabihin, alam niya yung nararanasan natin. Kasi siya rin ay naging katulad ng kanyang mga kapatid. Siya ay naging katulad ng natin, mga tao. So, Jesus' divinity and humanity secure our salvation. Ganun po kalaga yun. Pag hindi ka naniniwala na si Jesus ay Diyos at tao, Diyos na nagkatawang tao, you cannot be saved. Kasi ibang Kristo na yon. Ang Kristo ng Biblia ay naniniwala sa Diyos na nagkatawang tao. Number 3. Jesus empathizes with and cares for His followers. Kaya po sa lahat ng mga Diyos dito sa mundo, mga Diyos-Diyosan ng mga iba't ibang relihiyon, yung nakaka-empathize talaga sa atin, wala iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kasi isipin mo yung Diyos. Diyos lang na hindi nagkataong tao. Can that God empathize with you? Masasabi mo bang nararanasan niya, na-experience niya yung na-experience mo? Ang ating Panginoong Jesucristo, sabi dito, nagtiis siya sa pagkatukso. Siya'y makakasaklolo sa mga tinutukso. Ibig sabihin, alam niya yung karanasan natin, alam niya yung nararamdaman natin, alam niya yung pakiramdam ng tinutukso, pakiramdam nung nagdadalamhati, pakiramdam nung nagdurusa. In fact, mas matindi pa yung pagdurusa niya doon sa krus na hindi pinaniniwalaan ng mga Docetists noong unang panahon. God cannot suffer. Tayo, we believe that the God-man suffered on the cross. That's why He knows our feelings when we suffer. Jesus empathizes with and cares for His people. Kaya sabi ng Panginoong Jesucristo sa Matthew chapter 11 verse 28, "Come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest." May kinalaman po ito sa spiritual rest. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nanlulupaypay at lubhang nabibigatan, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. So, sa ngayon, pagpasalamat natin sa Panginoong Iso, Lord, thank you, nagkatawang tao ka.
you understand me. Alam mo yung feeling, alam mo yung emotion, alam mo yung paramdam na nagdadalam. In fact, mas nag-suffer pa nga kayo kaysa sa akin. Meron tayong ganung Diyos na sinasamba, mga kapatid. He is able to empathize. And He cares for us. Sabi po rito sa 1 Peter chapter 5 verse 7, kung meron man tayong paghinagpis, meron man tayong pagdurusa, meron man tayong bumabagabag sa ating isip, sabi po rito, ilagak ninyo sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa inyo. So, yung Diyos po natin nagmamalasakit sa atin. Now, paano po natin i-apply ito sa ating mga buhay? Unang-una po, number 1, believe in the true Christ and the true gospel. Panampalatayahan po natin ang tunay na Kristo at tunay na Ebanghelyo. Tingnan po natin yung mga apostol kung gaano nila pinagpapahalagan ito. Sabi ni Apostol ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, ngunit nag-aalala ko kung baka malason ng inyong isipan at mailayo kayo sa tapat at dalisay na pananampalataya kay Kristo tulad ni Eva na nalinlang ng ahas. Sapagkat malugod niyang tinatanggap ang sino mang dumarating at may Jesus na ipinapangaral na iba sa ipinapangaral namin. Ibig sabihin, dapat yung Jesus na tinanggap natin na ipinapangaral sa atin, yun yung Jesus talaga na tatanggapin na, hindi pwedeng ibang Jesus. Yun yung sinasabi ni Apostol Pablo rito. Sapagkat malugod ninyong tinatanggap ang sino mang dumarating at may Jesus na ipinapangaral na iba sa ipinapangaral namin. Tinatanggap ninyo ang espiritu at aral na iba sa itinuturo namin sa inyo. Sabi niya sa mga taga-Galasya, nagtataka ako kung bakit kay dali ninyong tumalikod sa Diyos na tumawag sa inyo sa pamamagitan ng kagandahang loob ni Kristo at kayo bumaling agad sa ibang gospel, ibang magandang balita. Pwedeng maganda rin sa pandinig pero iba yun, hindi yun yung tunay na ebanghelyo. Ang totoo ay wala namang ibang magandang balita, kaya nga lamang may mga nanggugulo sa inyo at nagsisikap na baguhin ang magandang balita ni Kristo. Subalit kahit kami o isang anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo ng magandang balita na iba sa ipinangaral namin sa inyo, parusahan nawa siya ng Diyos. Sinabi na namin ito sa inyo at inuulit ko ngayon, parusahan nawa ng Diyos ang sino mang mangaral sa inyo ng magandang balita na naiiba kaysa sa tinanggap ninyo. Kaya mga kapatid, napakalaga po na tayo ang pinapaniwala natin ay tunay na Kristo, Kristo ng Biblia at tunay na Ebanghelyo. Hindi pwedeng ibang Kristo, hindi pwedeng ibang Ebanghelyo. Pangalawa po, remember that Jesus understands our pain. Yun po yung na-appreciate ko pag inaaral ko yung Docetism Kasi hindi talaga nila matanggap na si Kristo nagdusa. Pero ako, Lord, thank you kasi nagdusa ka. You understand my pain. Alam ng Panginoong Jesucristo yung nararanasan. Hindi siya yung ibang Diyos ng ibang mga relihiyon na hindi alam kung ano yung karanasan ng tao. Pero si Kristo nagkatawang tao, naging katulad natin in every respect. Kaya yung pagdurusa natin, sabi sa Bible, He is familiar with our sufferings. He is familiar with our weaknesses. Alam niya yung nararamdaman natin. At pangatlo po, ang dapat po natin gawin, pour out all your burdens to Jesus. Lahat po ng mga pasanin natin, dulog natin sa panalangin. Lapit tayo sa Panginoong Jesucristo. Angkinin natin yung 1 Peter chapter 5 verse 7. Ilagak ninyo sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat Siya'y nagmamalasakit sa inyo. Sabi ng Panginoong Jesucristo, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nanlulupaypay at lubhang nabibigatan, at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Ang sarap nung sinasamba natin, Diyos na nagkatawang tao na alam yung sitwasyon natin, na pag nangusap ka sa Kanya, alam niya exactly kung ano yung sinasabi mo because He is familiar with our sufferings. He is familiar with our weaknesses. Now, para po sa ating discussion, why is it essential to know that Jesus understands our pain? Tayo po'y manalangin. Heavenly Father, thank you for sending your Son, Jesus Christ, who is both fully God and fully man. I believe in His true incarnation, suffering, death, and resurrection for my salvation. Help me reject false teachings and stand firm in the truth of the gospel. When I face doubts, remind me that Jesus understands my struggles because He walked this earth as one of us. May I grow deeper in my love and faith, holding fast
to the real Christ revealed in Scripture. Strengthen me to share this truth boldly with others. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo na nakasubaybay po dito sa ating channel. I hope naging pagpapala po ito devotion natin sa bawat isa sa atin. Binabati ko po ng happy birthday si Ma'am Nora T. So happy birthday po sa inyo. Nakikiselebrate po ako sa inyong kaarawan. And happy birthday po kay Sister Imelda M. Nakasama po natin dito sa ating online gathering. So happy birthday po sa inyo. At kung kayo po may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. Maraming salamat po sa inyo. Pagpalain ko po ng ating Panginoon. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.